Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sa second floor ng overview resto tayo magkita, okay? Kumunot ang noon ni Rafus na mga sandaling iyon ay kausap niya sa cellphone ng kinakapatid na si Rada. Nandito na ako sa harap ng restaurant. Please Rada, dalian mo lang at may meeting pa akong pupuntahan. Pagkasabi niyon ay pinindot na niya ang end call button. Hindi niya maintindihan kung bakit sa kanya nagpasamang kinakapatid naman ang halian. Kung hindi lang dahil sa mama nito, ay hindi niya ito pagbibigyan. Ito pa ang nalate sa tagpuan nila, gayong ito nagaya sa kanya. Good afternoon, sir. Nakangiting bati sa kanya na receptionist ng restaurant. Pagpasok niya roon, tinanguan lamang niya ito. Dire-diretso siyang umakyat sa ikalawang palapag na restaurant. Pagdating doon, ay nilibot niya ang tingin sa paligid. Naghahanap na bakanting mesa. Bukod sa medyo matao ang restaurant ng araw na iyon, wala siya makitang magandang pwesto. Sa patuloy na paghahanap niya, ay may nahagip na pamilyar na mukha ang kanyang mga mata. Almira, ibinalik ulit niya ang mga mata kung saan niya nakita ang mukhang iyon. At hindi nga siya nagkamali. Si Almira nga iyon at kasama nito si Princess. At sa paraan ng pag-uusap ng mga ito, mukha magkasundo mga ito. Hindi makapaniwalang napatitig siya sa mga ito. Nagtatawanan ng mga ito at tila aliw na aliw sa kung anumang pinagkukwentuhan. Pero anong ginagawa ng mga ito sa Manila? Minabuti niyang lapitan ng mga ito. That was my most embarrassing moment. Tumatawang sabi ni Almira. Enough, enough, pakiusap ni Princess na halos maluha na sa kakatawa. Alam mo bang may sense kang magpatawa? Kahit corny, nakangiting tanong niya. Yeah, kaya nga nakakatawa eh. Anito, nang muli na namang napahalakhak. Loka, natawa na rin siya. Hay nako, ubusin na nga natin ito in order nating halaya at malamang na pinagchichismisan na tayo ng ibang mga nandito. Aba, kanina pa tayo rito at kanina pa tayo order ng order. Nakakahiya. Pabulong na sabi nito na tumingin pa sa paligid. Huwag kang mahiya. Dahil sa atin kaya kikita ang restaurant nila ng mas malaki ngayong araw. Mayabang na sabi niya. Kumuha siya ng halaya at saka isinubo iyon. I think you're right. Sang-ayon nito. Order pa tayo? Hamon nito sa kanya na akmang tatawagin na naman ulit ang waiter. Hindi ko na kaya. Pigil niya rito. Nagtatawanan sila ni Princess nang biglang may magsalita. Mind if I join? Sabay silang natahimik ni Princess at nilingon ang may-ari ng boses na iyon. Si Princess ang una nakabawi. Attorney, bati nito sa dumating. Tumayo ito at nakipagbeso sa binata. Hello, matipid ang ngiting battery niya rito kapag kuwan. Anong ginagawa niyo rito sa Manila? Tanong ni Rafus na sa kanya pa rin nakatingin. Nagsha-shopping kami para sa darating na party. Sagot ni Princess. Muli ito naupo sa pwesto nito. Join us, Rafus. Yaya pa nito sa binata. Party? Nagtatakang tanong ni Rafus. Hindi nito pinansin ang alok ni Princess. Don't worry. Padadalhan ka rin ni Tito ng invitation. Agad na sabi ni Princess na makita ang reaksyon nito. Para saan yung party? Tanong ulit ni Rafus. Halata nagugulahan pa rin. Nagkibet balikat si Princess. Wala, nabobore lang si Tito. Gusto niya makasama ulit ang mga kaibigan niya at matagal na raw silang hindi nakikita-kita. Sagot nito kay Rafus. Tumangutango lang si Rafus. Kahit hindi nito sabihin, alam ni Almira kung anong tumatakbo sa isip nito. Marahil, iniisip nito na para sa kanyang party na iyon. Inaakala marahil nito na ganoon siya kadaling natanggap ni Engineer Aicardo. Wala pa mang muli nakakapagsalita sa kanilang tatlo, ay nauntag na sila ng isang tinig. Hi, sweetie. Anang babaeng palapit sa kanilang mesa. Napatitig siya sa babae nang tuloy niya makalapit ito sa kanila. Walang sabi-sabi hinalikan nito si Rafus sa mga labi. Ikinawit pa nito ang kamay sa baywang ng binata. Matagal ba ako? Tanong nito na para bang walang ibang tao roon kundi ito lang at si Rafus.
Sorry ha, kapapasok ko lang rin dito. Hindi naman ako nainip dahil nakita ko sina Princess, sagot ni Rufus. Ngumiti ito sa kanila, saka lang sila tila napansin ng babae. Sino sila? Seryosong tanong ni Kaito kay Rufus. Bahagya lang nitong sinulyapan si Princess at sa kanya nagtagal ang mga mata nito. Tila masusing pinag-aaralan nito ang itsura niya. Rada, this is Princess. Pamangkin siya ni Engineer Ricardo Valencia. And this is Almira. Pagpapakilala ni Rufus sa kanila. Glad to meet you, Princess. Kilala ko ang tito mo. Isang sikat na milyonaryong engineer na sa kasalukuyang hinahanap ang nawawala niyang pamangkin sa kanya nag-iisang kapatid. Anang babaeng tinawag na Rada. And I've heard na nagpapauto na lang ang tito mo sa maraming manggagansyong labas-masok sa asyenda ninyo ngayon. Poor thing. At tumawa pa ito na para nang iinsulto. Napanganga si Princess, marahas sa pagkabigla sa mga sinabi ni Rada. You've done a good research. Sarkastikong komento ni Princess na makabawi. Halata na saktan nito sa sinabi ng babae. Pero hindi uto-uto ang tito ko. Nagkibit-balikat si Rada. Kapag kuwan, ay binalingan siya nito. And what's your name again? Tanong nito sa kanya. Almira, sagot niya. Almira Valencia. Siya ba nawawalang Almira? Baling ito kay Rufus. Napatunayan na ba? Muli itong tumingin sa kanya. No, but please Rada. Hinila ito ni Rufus sa kamay. Tumingin ito sa kanila na tila humihingi ng dispensa. Ngunit hindi man lang natinag ang babae. Nakatingin pa rin ito sa kanya. So why did you use Valencia? Hindi pa naman pala napapatunayang ikaw ang nawawalang pamangkin ni Engineer Ricardo Valencia. Because that's my name. Malumani pa rin sagot niya dito. Binalingan ni Rada ang Princess. Pero iisa lang ay may karapatang gumamit ng apelyidong iyon, hindi ba? Ang totoo mong pinsan. Bakit pumayag kayong gamitin ng babaeng itong apelyido ninyo? Mamaya, isa rin ito sa mga manloloko. Gusto na niya itong sigawan. Wala itong pakialam sa usaping iyon. Ni hindi ata ito kaibigan ng pamilya Valencia. Hindi na siya nakapagpigil. Bago pa man makasagot si Princess, ay nagsalita na siya. What do you suggest I do, Rada? Gusto mo bang gumamit ako ng ibang pangalan dahil lahat kayo hindi naniniwala sa akin? Nanunukat ang tingin ipinukol niya kay Rufus. Ikinuwento ba nito sa babaeng lahat na may kinalaman sa pamilya ni Engineer Ricardo? Natahimik si Rada. Look, I don't mean to be rude, miss. Pero sa tingin ko, wala sa iyong karapatan para magdesisyon tungkol sa akin. Hindi ka bahagi ng pamilya Valencia. Hindi ka masasaktan o maaapektuhan kung nanuloko lang ako. Kalmadong pahayag niya. Tumayo na siya at kinuha ang kanyang bag. I think we should be going, Princess. Mula sa restaurant ay nagpa siya sina Almira at Princess na tumuloy muna sa inupahang bahay ni Almira sa Muñoz. Kinabukasan na lamang sila uuwi sa asyenda. Napagod sila ng husto sa buong maghapon. Pero hindi na nila kayang bumiyahe pabalik pa sa asyenda. Ang cute naman itong inupahan mo. Ikaw lang ba nag-ayos itong bahay mo? Ani Princess na makapasok sila sa inuupahang bahay ni Almira. Tumango si Almira rito. Oo, pasensya ka na. Maliit lang ito. Hingin pa umanhin niya. Maliit nga, pero parang inayos naman ng isang interior designer ang dating. Humahangang sabi nito habang inililibot ang paningin sa paligid. Saan ang kwarto mo? Gusto ka na talaga matulog? Feeling ko, bibigay ng katawan ko. Humikab ito. Halatang inaantok na nga. Agad siyang inginuso rito ang pinto patungo sa kanyang silid. Alauna na naman daling araw, ngunit hindi pa rin nakakatulog si Almira. Samantalang si Princess ay kanina pa himbing na himbing sa tabi niya. Kahit anong gawin niya, ay ayaw talaga siyang dalawin ng antok. Kanina pa sumasalit sa balintataw niya si Rufus at saan man siya bumaling ay para nakikita niya ang mukha nito. Napatitig siya sa lampshade na nasa bedside table sa gawin niya na siyang tanging nagbibigay tanglaw sa silid. Bumuntong hininga siya, saka muling inibang pwesto ng pagkakahiga. 1, 2, 3, 4, 5. Sabad na inaantok ng tinig ni Princess. Gulat na napatingin siya dito. What's bothering you ba? Kanina ka pa yata hindi mapalagay. Ang ganda pa naman sana ng panaginip ko. Reklamo nito. Pati ako, nadama dyan sa kababiling-biling mo. Hindi ako makatulog eh. Himutok niya. Pilitin mo. Maaga pa tayo mabiyahe bukas. Malamang na nag-aalala na si Tito kung bakit hindi tayo umuwi. Kung bakit kasi walang sumasagot sa telepono roon kaninang tumawag ako. Humikab ito
at umayos uli na pagkakahiga. Tila handa na uling matulog. Tinignan niya ito. Princess, tawag niya rito na sinagot lang nito ng ungol. Nagpatuloy siya. Naging boyfriend mo ba si Rafos? Lakas loob na tanong niya. Bigla itong bumangon. No, tanggi nito at sinundan iyon ng malakas na tawa. Hindi niya alam kung bakit natuwa ang puso niya sa naging sagot nito. Marami nga nag-aakalang boyfriend ko o naging boyfriend ko si Rafos. But no, umiling ito. Ipapaliwanag ko sa iyo kung ba't malapit kami sa isa't isa. Hinarap siya nito. Bago kasi naghiwalay ang parents namin ni Joel, naging magkapit-bahay kami ni Rafos sa Batangas. Big brother ang turing ko ron. Mula nung maliit pa kami, magkasama na kami. Si Rafos ang lagi kong tagapagtanggol sa mga kaaway ko sa school. Kaya nga nalungkot ako nang malaman kung sa siya na kami titira. Akalain ko bang siya pala yung madalas ikwento sa amin ni Tito na inaanak daw niya. At kahit sa siya na nga kami nakatira, dahil may kanya-kanya ng bagong pamilya ang parents namin, higit pa samantalik na magkaibigan ang turingan namin ni Rafos sa isa't isa. Para pa rin kami magkapatid, kahit iba ng buhay namin ngayon. Pero alam mo kanina, nakaramdam ako ng inis sa mokong na yun. Ngumuso ito. Bakit? Dahil doon sa kasama niyang babae. Hay, sana lang hindi niya girlfriend yun. Or else, isusumpa ko na siya. Tumawa ito pagkasabi niyon. Hindi siya umimik. Sa kaibuturan ng kanyang puso, iyon din ang idinalangin niya. Humikap ulit ito. May mga binili akong books kanina sa bookstore. Magbasa ka na lang muna para hindi ka biling ng biling sa kama ko. Akong kawawa eh, sabi nito sa kanya. Ngumiti siya. Sorry and thanks. Sige, matulog ka na ulit. Aniya rito. Kumuha siya ng isang libro mula sa isa sa mga shopping bags na nasa ibaba na kama. Binuklat niya ang libro at nagsimula magbasa. Ngunit ilang pahina na rin ang nababasa niya ay gising na gising pa rin siya. At tila nananadya pa ang pagkakataon dahil ang bida sa kwentong libro na binabasa niya ay Rafos ang pangalan. Rafos, Rafos, paulit-ulit na bigkas niya sa isip. Ngunit hindi ang mukha ng lalaking inilalarawan sa libro ang nabubuo sa isipan niya, kundi ang mukha ng abogado. Bumuntong hininga siya. Ano kaya relasyon nito at ng babaeng kasama nito sa restaurant kanina? Masyado namang sweet ang mga ito kung magkaibigan na ang mga ito. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Bakit ba niya iniisip ang lalaking yun? Wala siyang pakialam ano man ang relasyon nito at ng babaeng yun. Hindi siya dapat magselos. Nanlaki ang kanyang mga mata. Selos? Bakit siya magsaselos? Kailan lang niya nakilala ang lalaki para makaramdam siya ng ganoon? Impossible ang iniisip niya. Pero maging siya ay hindi kumbinsido sa argumento niya. Ramdam niya na nagsaselos nga siya. Kilala niya ang kanyang sarili. Ang hindi lang niya alam ay kung bakit. Pumikit siya ng mariin. Ayaw niya makaramdam ng ganoon sa binatang abogado. Paghanga o ano pa mang damdamin. Tsak na sama ng loob lang ang aanihin niya. Naku mga ka-felisidad, may feeling si Almira kay Rafos. Magkaroon kaya ng katugon ang nararamdaman niya sa binatang abogado? Kaya naman, abangan!